Kamusta Libra? Welcome to Like a Tarot. Alamin muna natin kung anong card na dapat gawin, i-manifest or isipin. Alamin din natin kung ano ang mangyayari sa sitwasyon na nasa isip mo, ano ang message niya sa iyo, ano ang mga bagay na hinahanap niya sa relasyon niyo ng person mo. Health, peace, and love. May mga sitwasyon na hindi nakakatulong sa kalusugan mo at saka kailangan mong mas pagtibayin or i-apply sa buhay ang kapayapaan at saka yung pagmamahalan. Alamin natin yung iba pang detalye gamit ang tarot cards. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ten of Cups, Three of Swords, at Queen of Wands. Itong mga cards na ito ay ang pinatutungkulan ay ang pamilya mo. Meron kayong pinagdaraanan ng person mo or ng buong family na ikaw yung charge sa sitwasyon para maging kalma ito at saka hindi lalo magkagulo. At pinapaalalahanan ka ng mga cards na magtiwala ka sa feelings mo na tama yung gagawin mong desisyon sa nangyayari sa buhay mo. Kung naghahanap ka man ng trabaho, dalawang cards na yung nagsasabi na makakakita ka nito kasi positive yung pinapakita. Pero ang dapat mong hanapin yung trabaho na hindi mo pa nagagawa pero meron kang kaalaman. Sa trabaho naman, napaka-professional mo. Alam mo yung ginagawa mo or yung toka mo sa trabaho. Yung success, i-delay man ng ibang tao. Kung para sa iyo ay para sa iyo. Sa trabaho mo man ito or negosyo. Mag-ingat din sa trabaho sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Sa mga ilang single naman, mas malapit ka sa family mo. At saka, hindi ka rin basta nagtitiwala sa mga taong nagbibigay ng interes sa iyo. Kahit na kilalanin mo yung person, nadidisappoint ka lang. Bukod sa family, mas pinapahalagahan mo yung mga taong malapit sa iyo, relatives o kaya kaibigan. Sa mga nasa relationship, matibay, happy ang family nyo. Pero hindi pa rin may iwasan na magtalo kayo ng person mo, na merong misunderstanding, o kahit wala pa kayong anak, nagkakaroon ng argumento. Kahit na merong ganitong sitwasyon sa relasyon nyo, ay patuloy pa rin kayo ng person mo sa relationship. Ang ilan naman ay mag-ingat na merong person na gustong maging close sa inyo ng person mo or sa family. Kaibigan mo man yan or relatives, kapitbahay, huwag masyadong magtiwala. Yung kabaitan mo ang nakikitang magandang pagkakataon ng mga negatibong person, kaya mag-ingat. Ito yung message ng person mo. Soon, ibig sabihin may mga plano siya na mas magpapa-level up sa relationship nyo. Kasi base na rin dito sa next card, ayaw ka na niyang pakawalan. Maybe magpapakasal kayo o kaya mangangako siya na panghabang buhay kayo. Kaya pala merong maninira dun sa tarot cards pinakita. Gusto na ng person mo na officially
pareho na kayo ng apelido, or yung hindi ka na makakawala sa kanya. Matagal niya itong pinag-isipan at sarili niya itong desisyon or feelings. Kasi mahal ka nung person mo. Ikaw yung nakikita niya na kasama niya pang habang buhay at saka hindi nagbabago yung feelings niya sa iyo. Kaya meron siya mga plano. Ito yung dapat niyong patatagyan ng person mo, yung communication. Kahit na matagal na kayo magkarelasyon or kailan lang. Kasi alam nyo guys, yung konting problema sa relasyon nyo, malaking pagkakataon na yan sa iba. Kaya pala yung relasyon nyo guys, napapansin ko lang kay inggitan to ng iba. Lalo na't yung person mo, meron siyang itsura, committed, at saka mukhang maganda rin yung trabaho niya. Ito yung next. 8 of Cups, 5 of Swords, at Queen of Swords. Yung third person, kasi pinapakita na rito sa cards, na lahat gagawin niya ng kasiraan, hindi magandang salita, para lang mawalan ka ng pag-asa. Kaya pala sa unang card mo na health, peace, and love, yan yung dapat mong i-maintain. At saka, kung sino man yung person na nagsasabi sa inyo hindi maganda or sinisira yung araw mo, 2 beses mo tong iiwasan. Sa financial naman, nag-iisip ka ng iba't ibang paraan kung paano madadagdagan ang kita mo. Kasi, marami kang naiisip na negosyo pero tingin mo ang dami mong kakompetensya. Or pinaplano mo pa lang, yung iba nakakapagsimula na. Pwedeng mapanood mo ito online or merong person na magbibigay suporta sa iyo. Idea, kung paano kakikita or kung paano mag-save ng money. Sa mga nasa relationship, ang ilan sa inyo, nagkaroon ng betrayal ang relasyon. Naka-3 cards ka na. Mas lalo pang humihirap yung sitwasyon kasi may ibang family member or ibang person na nakikialam. Pwedeng mabuti yung intensyon niya or pampagulo lang. At ang ilan sa inyo, bumitaw ka sa relationship niyo ng person mo kasi gusto mo ng payapa na relasyon. Di ba nga yung person mo nagpaplano siya na maging kayo na, magpapakasal, pero mukhang hindi ito natuloy para sa ilan. Matagal na kayong magkarelasyon ng person mo pero iiwan mo siya. Mamimiss ka ng person mo. Dahil sa matagal na kayong nagkasama at saka marami na rin kayong naging plano at saka kilala nyo na yung isa't isa. Ito yung hindi niya na mayaalis sa iyo, yung pagdududa. Kung ikaw ba talaga yung pipiliin niya, magiging tahimik ba yung relasyon nyo? Naaalala ng person mo yung mga magandang nagawa mo sa kanya, yung trato mo, pag-aasikaso. Sinisisi rin niya yung sarili niya. Pero gusto niya pa rin na maging maayos kayo. Gusto niyang i-open kung ano man yung mga nasa isip niya or nararamdaman yung totoong sitwasyon. At yung sasabihin niya sa iyo ang mas magpapapanatag ng loob mo at saka magbibigay solusyon sa mga gumugulo sa isip mo. Kung ano yung patutunguhan ng relasyon. Sa mga single, ang tagal mo nang walang karelasyon. Pero nang merong person na nagustuhan ka at binigyan ka ng atensyon, akala mo magiging kayo na. Pang habang buhay ba? Pero itong potential person na ito ay meron pa pala siyang ibang karelasyon.
Kaya mas nakinig ka sa payo ng kaibigan or elders. Justice, Strength at the High Priestess. General reading ito guys, kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At saka ikaw na magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ang hinahanap ng person na ito sa relasyon nyo ay hustisya. Pareho kayo ng person mo na nilalakasan ang loob na para malagpasan itong problems na dumarating. At saka pareho naman kayong may kontrol ng sitwasyon. Kung sino yung naagrabyado, yun yung magkakaroon ng hustisya. Sa kalusugan, ang ilan sa inyo ay good health. At saka yung pagiging masiyahin mo ang isa sa nakakatulong. At saka bago ka magkaroon ng sakit, bibigyan ka ng sign ng katawan mo na palitan mo na yung mga unhealthy habits para magpapatuloy na healthy yung pangangatawan mo. Ang ilan na nasa relationship, meron ng mamamagitan sa relasyon nyo ng person mo. Kumbaga, tutulong na para maayos ito at maging fair. Pwedeng abogado, family member, or kaibigan. Mareresolbahan nyo ng person mo yung relationship at nakadalawang cards na para sa pregnancy or new beginning. At base sa cards, ang ilan sa inyo may hirapan ka na magtiwala sa person mo. Ang ilan kasi sa magiging issue kapag nagkabalikan kayo ay selos at saka pagdududa. Sa mga single, yung love na deserve mo ay makakamit mo kasi pinili mo yung tama, hindi ka pumasok sa maling relasyon. Tatlong cards na yung nagsasabi na yung person na makakarelasyon mo ay romantic at saka expressive sa feelings. Gusto ka pa rin ng person mo kahit na ganito yung nangyayari sa sitwasyon o relationship nyo. Nakadalawang cards na rin na humihingi ng sign kay God kung ano yung tamang desisyon para sa situation na nangyayari. Magkaroon ng tiwala at saka huwag mawala ng pag-asa kasi connected ka sa spirit guides mo at kay God. Na malalagpasan mo anuman yung mga problems or challenges na ma-encounter mo sa bawat chapter ng buhay mo. Ayan, nakadalawang cards ka na sa ngayon, mas binibigyan mo ng atensyon ang sarili mo sa mga bagay na gusto mo gawin or makakapagpahappy sa iyo. Kukuha pa ako ng isang bottom of the deck para sa reading na ito. Mabilis na ipinapakita ng spirit guide mo yung situation mo, lalo na kung makaresonate ka. The Tower. Ibig sabihin, meron talagang changes na kailangan i-apply ka sa buhay mo. Kung hindi mo i-apply sa buhay mo yung pagbabago, mas lalo lang magiging worst ang sitwasyon mo. Ito yung isa sa option na naiisip ng langit para sa iyo, para makalabas ka na o makaalis sa negative na sitwasyon. Lahat naman nasa perfect timing, kaya kailangan mo magtiwala sa plano sa iyo ni God. Di ba nga nakadalawang cards ka na? Have faith. May posibilidad na hanggang dito sa charms makaresonate ka or hanggang sa tarot cards lang. Ito yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Capricorn, Aquarius, Aries, at Libra. Ito naman yung mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo. Ikaw na lang bahalang tumukoy. At saka thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon.
Nung bago ako magsimula ng reading na ito, ang oras 3:33. Nung matapos ako, 4:44. Ibig sabihin, 3:33, guided ka ng spirit guide mo. 4:44, safe at protected ka.